Isa ang isla ng Boracay sa kilalang puntahan ng mga turista at nagbabakasyon dahil sa white sand at napakalinaw na tubig dito. Sa dami na nagpupunta sa islang to, maganda pa nga bang magpunta dito? Alright, good morning. Island tour naman muna tayo ngayong araw na to, Tuesday. Almost 9 AM na. Daming tao. Maganda yung panahon ngayon ng araw, ang init. Kalmado rin yung dagat, so sana magpatuloy lang daw. Eto na, yate na. Okay. Eto na po mga 30 packs tayo sa loob, no? Sabi. Okay, nice. Nice one. Tubig ng tubig. Sarap. Ang sarap. Okay, unang beses namin makakasakay ng yate. Well, unang beses mo ba? Oo, unang beses ko rin. Mag-aalawili Revillame kami. Magyayate. Yeah! Nag-add lang kami ng 150 pesos para makapagyate. Imbes na yung regular na bangka. Tulad nito. Yan. Yan masama sa 150. Doña Salvacion. Here we go. Yeah! Let's go. Let's go, let's go, boys. Ang first stop namin dito sa Keyhole para sa photoshoot. Isa tong natural rock formation at isa sa mga tourist attraction dito sa Boracay. Pwede ding mapuntahan through land travel kung gusto mong malapit ang makalapit. Grabe yung tubig dito, grabe. Sobrang ganda. Ang pino ng buhangin sa malayo pa lang, kulay puti. Dito na tayo sa Poca Beach, nakababa. 9:30 kami umalis dun sa Daungan, dun sa parang pier nila. Tapos 10 o'clock na, 30 minutes papunta dito. Actually, huminto muna kami sa may Keyhole, may pictorial muna dun. So 30 minutes daw kami mag-stay dito. Ang Poca Beach ang isa sa mga puntahan ng mga turista dito sa Bora. Mas magaspang ang buhangin dito gawa ng mga corals kumpara sa White Beach. Pero maputi pa din at syempre napakalinaw pa rin ang tubig. Crocodile Island na tayo. Ito daw yung sanctuary ng Boracay. So, spot siya for snorkeling. So, dito lang kami sa gitna ng medyo malalim na rito pero hindi na pa rin ang tubig. Nakikita yung almost flooring na. Ayan. Tingnan natin ang mga nag-snorkeling. Makasamahan natin dito sa yate. Go team! Lamig. Go team. Nagawa ko ding mag-snorkeling dito sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi kasi ako marunong mag-floating at tumangoy talaga. Pero dahil may life vest naman at lubid at maraming tao, nakasali na din ako sa tubig. Di nga lang na-videoan. Ang next stop namin ay dito sa Crystal Cove Island. May entrance fee dito na 300 pesos dahil hindi daw to part ng municipality ng Boracay. Kung may bababa, pwede magpunta sa seashore for pictorial ng walang bayad. Dahil walang bumaba, punta na tayo sa next destination. Mula sa yate, nilipat kami sa mas maliit na bangka para dalhin sa mainland para sa lunch buffet na kasama sa tour package na kinuha namin. Last time. May unlimited chicken adobo, chop suey, bangus, steamed scallops at barbecue kaso limitado sa 2 ibibigay. Masarap ang pagkain dito at nabusog kami. Kaya nga lang, hindi na kami nakadami ng balik para kumuha ulit dahil mabilis kami sinundo ng tour namin para tumuloy na kami sa ATV. Alright, nakarating din.
30 minutes, almost 30 minutes na van ride mula dun sa may Pantalan papunta dito sa may venue ng ATV. Dito sa Mega Parao ATV Adventure, may sarili silang ATV track. Bukod dito, kasama sa tour na nakuha namin ay river kayaking, paddleboarding, zipline at cliff diving. Tama pa ako, nawalan ako ng gas. Pit stop ako dito. Ayun na, yun na yung supply ko. Kakahalaga ng 1,300 pesos ang tour namin, plus 150 sa yate, plus 100 pesos sa nirentang snorkeling gear na ginamit sa Crocodile Island. So matotal, umabot kami ng 1,550 pesos. Alright, nakabalik na ulit kami dito sa Station 2 after ng buong island tour ngayong araw. Hindi naman siya nakakapagod, no? Dumating kami dito sa may Boracay ulit, mga 4:30. Manonood na lang kami ng sunset dahil napakaganda dito sa Station 2. Low tide pagka gantong oras, so as you can see, ayan, ang daming tao. Banlaw muna. Iba rin dito syempre sa dagat. Although malamigin sa ilog na pinanggalingan namin, pero dito kasi sarap eh. Pinubuhangin, katamtaman lang yung init or yung lamig, yung temperature ng tubig. Maalon pa rin, well sabi nga dahil panahon na ng habagat pagka gantong buwan, ang ganda pa rin ng tubig, maski walang ganong araw. Diba? Yan ang Boracay. So, kung babalikan natin yung tanong kung maganda pa nga bang pumunta sa Boracay, sulit pa nga bang pumunta sa Boracay. Ako first time ko magpunta dito. Ngayon pa lang masasabi ko na gusto kong magpabalik-balik dito dahil ang ganda. Yung kulay ng tubig, diba? Kulay Gatorade, sabi nga nila. Yung buhangin, yung white sand, at napaka-pino. Tsaka ang dami activity dito, ang daming kainan, ang daming pwedeng tuluyan. Tsaka yung vibes dito, napaka-relax. Daming pwedeng sakyan pag sa loob ka na ng Boracay. Pwede kang mag-tour kung saan-saan. Ang daming tourist guide dito. So, nagpaplano kang mag-tour. Gusto ko magpabalik-balik dito. Maski once a year. Dahil ang ganda sa tingin ko. Nakikita ko pa lang ito sa picture before. Sa tingin ko, hindi pa naman kumukupas ang ganda ng Boracay. Ayos.